On. CNN 594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa hatod kanato nilantapan Municipal Mayor Honorable Ricky James D. Balansag uban sa ilang Vice Mayor Honorable Ernie R. D. Vibar JD. Matag karon og unya ang atong nasod tay ugon sa nagkadaiyang panghitabo. Mga panghitabo nga usahay makapalibog kanato. Hinungdan nga nahimugso kining tulumanon. Impunto! Tulumanon nga gituyo paghanay aron kahatagan ug katin-awan ang mga kalibog sa katawhan. Impunto! Tulumanon nga dangtanan sa mga dinaog-daog ug hinikawan, mangita sa kasulbaran ug kamatuuran. Impunto! Impronto! Alas 8:34. Impronto! Maayong buntag Bukidnon, welcome sa atong nga programang Impronto. Dinilang sa atong sibihanan sa RXDB ang Radyo Panilyo. 5DB4 sa dial sa inyong mga Radio Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning. Inaw pantag nga good ang morning ninyo karon mga kabanilyo. Miring adlaw karon nga Monday, pizza 16 na ning bulan sa Pebrero tuig 2026. Dali ra kayong oras mga kabanilyo ba? Ha? Dali ra kayong mga adlaw maigsoon nga mo south o dali usab ang mga adlaw mga kabanilyo nga mudagan maigsoon ang taknaan sa ato ang kalibutan. Diba? Parting dali aragyod mga kabanyo ugma o sunod adlaw, Merkulis sa Badlis na, pastilan. Umani ana mga kabanyo sunod sa 40 kadlaw mga kabanilyo. Oh, before maigsoon ang pagkabanaw sa atong manunubos. Dito na pod mga igala, maigsoon ubay-ubay ang gitawag nato nga mo apil sa Santos Camisa, mo apil sa mga kalihukan sa Holy Week mga kabanilyo. Oh, kay lagi huli, balaan nga semana mao nang magdaghan og magkapuno maigsoon ang simbahan. Pero panahon naman po sa Semana Santa. Uban may gala moadto raman og panahon sa Semana Santa, ang uban di naman moadto may galang simbahan og moadto manggaling sa simbahan kanang wa na tapos na mahigalang kinabuhi sa uban. Ang tambong na may gala og kanabang panlast trip ba. Anyway, mga igsoon, ubay-ubay ang atong pag-iskutan karon. Oh, hinaupon ta mga igsoon nga dili mo makuan ha. Kana bang mangunot inyong agtang mga igsoon sa mga pangitabo karon sa tong palibot. Dawato nato ni mga kabalyong nga mao ni ang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga naa ang kalipay, naa ang kasakit, naa ang pagmaya, pero naa usab ang kapait mga kabalyong. Kabahin na mga igsoon kung gusto kag lunlon kalipay kas nawa na kasakit, puros na lang paghudyaka, mga igsoon og pagkatawa, tuwa na dito may gala uban sa atong langitong amahan. Mao nang siguraduhon nato may gala nga magbinuutan kita sa ato ang trabaho ug mga gibuhaton sa matag adlaw ug pagkigsuod ngadto sa Dios ug mangayo kita kanunay siyang grasya. Tungod dinhi may igsoon sa lipat ta magisgot bitaw sa mga isyu nga atong tutukan karon, may tungod may gala sa katalandugon sa ato ang pamilya nga may basic nga community may gala sa atong katilingban og dayon usab ang kinibang mga isyu nga sa atong nasudnon may gala nga nalambigit na maigsoon ang pipilak ka mga kanhi opisyal sa PNP o kanhi
advisor may gala o magtatambag sa kanhi Pangulo Maigsoon nga nahimo ng Senador Bungo o Senador De La Rosa gilambigit na may gala sa ICC Maigsoon. So ato na nga pagisgutan mga kabanilyo nining atong pakiguban sa programang Empro. Upan sarili pa ato ng daygo ni pasalamatan ang Dios na may tagiya sa atong kinabuhi sa mga butang atong napaymuslan tungod ini kamo akong awagon na sa pakigduyo kadako sa paghimaya pagdaig ug pagampo ngadto sa atong langitong amahan. Sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygo na mong Diyos nga labong gamanan, salamat kay sa gracias kinabuhing imong gihatag kanamo. Salamat kay Lord, salamat kayo nga bisan pa man sa mong pagkamakasaw, pagkamasalaypon, ikaw nagpadayon sa pagpadagayday sa grasya nga way pagkutat. Timaan ni Ana o Diyos niya pa nga mong kinabuhi. Salamat kayo Diyos sa imong pakiguban kanamo kagabi sa tang kami nagapahuway nagatulog uban sa among pamilya. Wala lang ikaw o Diyos nakiguban kundi imo pa kami gipanalipdan gikan sa sunog, kilap, liti, linog, baha, mga malala, mga manapog, mga taong dautan nga nagtingwa sa among kalautan. Itugo to Diyos bisag dili kami ang takos nga mga liupo diha ug maghangyo diha kanimo. Nga imong ipadala diri kanamo sa kanunay ang imong balang espiritu. Ang Holy Spirit nga maglalamdag na maoy magagiya og angay sa angay namong buhaton karong adlaw ug sa angay namong ipamulong karong adlaw nga mahiyon kanunay sa imong kabubuton. Itugo to Dios nga imong ipadala diri kanamo sa kanunay nga mong angel nga magbalantay nga magbantay mag-iway kanamo samtang kami nagamanihog dal sakay sa laylay sakyanan maglikay mag-iway kanamo sa disgrasya sa kadalanan samtang nagsakay nagmanihog kami sa among mga sakyanan sa kamad-an o sa sakyanan sa kadagatan o sa sakyanan sa kawanangan. Nabaos nga tanan o Dios among lauman na pinagi sa mong angel magbalantay nga mapanalipdan kami gikan sa mga panglingla panglipat-lipat ni Satanas nga walang tingwa pagpukan sa mong kalagug lawas tungod ini among sampiton si Senyor San Miguel prinsipe sa mga angeles kalangitan o Senyor San Miguel prinsipe sa mga angeles kalangitan tabangi kami panalipdi kami iiway mo kami gikan sa paglipat-lipat panglingla ni Satanas nga walang tingwa pagpukan sa mong kalagug lawas nga pinagi sa imong gahom nga imong naangkon gikan sa Dios imong tanggapuson si Satanas uban si modatang anghel nga naglibot-libot kanunay kanamo aron paglaan sa mong kaag aron kini mahog sa gahong sa pagpakasa kini tanan na mo gipangayo uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kabalilyo, sumala pa maigsoon sa bag-o nga survey, ang Pilipinas mga kabalyo, ubay-ubay na nga magmabdos nga 10 year, labi na sa mga babae nga nag-edad og napulo ngadto sa 14 anyos. Unya nagkataas ang makaalarma nga gikusgon nga dunay 6.6% mga kabalyo nga pagtaas sa mga natao. Then, ang maong grupo maigsoon sa Panginoon sa tuig 2019, ana sa 2,411 hangtod sa 2023, na maigsoon sa 3,343. Ang mga anak mahigala nga ingon ani ang Panginoon. Samtang ang kinatibukan ang pagmabdos mga teenager nga 15 paingon sa 19 anyos, mikunhod. Ang pagsakas mga batanon, mga pagmabdos bata nga nag-aghat sa mga opisyal sa padawagan nga hinanaling pagpasar sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill mga kabalyo. Mga importante maigsoon nga update karong tuiga mga kabalyo. Nagkataas ang krisis karon sa mga kabatanunan sa teenager megala sumala pa maigsoon sa Commission on Population and Development kung CPD. Nagtaho mga igsoon nga ang pagtaas sa mga pagmabdos sa mga batang babae na ubos sa 15 anyos. Din 38 ka mga batang babae na ubos sa 15 anyos ang nakasinati og daghang mga pagmabdos sa tuig 2023.
Panilitan mga kabalyo. Na uban may igsoon na mabdusan og 13 o 15 anyos, mga igsoon dili makaparehan sa pag-eskwela. O niya, mauna nga ang lalaki nakapamabdos, magtipo na lang, dili pud pwede makasal kay minor de edad. Ang may tabo, madungagan na pod. Mga igsoon, ang iyang pagbuntes. Kung madungagan na pod, layo gid sa katinuran nga makatiwas sa pag-eskwela, mga kabalyo. Now, mga igsoon, ang amihanang Mindanao may nag-una may gala nga naa sa 10.9% nga rate sa pagmabdos taliwala sa mga edad nga naa 15 ngadto sa 19 anyos sa tuig 2022 na, mga kabalyo. Ang pinakataas nga nasud diin ang pipila ka mga kaso naglambigit sa mga batang babae nga nag-edad og 9 ka tuig, may so napay 9 ka tuig. Oh my goodness, unsa may dagway ana namang gani 19, 20 may gala nga usay way buot mga kaigsunan nga naminyo. Ay, hilak pa mandanig way bugas ug way asin mo adto gini mama mawa mi asin na. Ay, ana mga kabalyo may so, no? O niya dayon gisgutan usab mga gala sa grupo may gala sa CPD nga ang Senado dapat may isang ipasar ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senate Bill 1979, no? 1979 aron mahatagan og mas maayong edukasyon og serbisyo ang panglawas sa mga teenager. So epekto ani maigsoon sa edukasyon daghang mga mabdos nga teenager nga napugos gid sa pag-undang sa pag-eskwela. Mga grabing nakaepekto sila mga oportunidad kay gayunan maigsoon sa umabot imbes sa makatrabaho pa human sa high school, ang uban may galawa makatiwas sa high school. Okay, lagi di lagi magpaulahi sa uso. Gawas nga dili magpaulahi sa uso sa pagpalit og mga gadget, dili magpaulahi sa uso nga maglabing-labing og himo nga naa day isbiring hay. Ang nahitabo panahon sa Pebrero 14, daghan may gala nga muadto na dayon sa lain-lain nga mga kalingawan, inom dito, inom dire, happy dito, happy dire. Sus, puno-puno may son ang mga lawak paabangan, mga kabalyo. Unya paghuman, sus Ginoo, ulahi na may gala ang pagbasol, mga igsoon. Kaywa na, nabuntes na, ang iya mga pangarap na pusgay na. Punto. So, mga igsoon, nining maong talanahon, unsa ba? Unsa ba may gala, mga igsoon ko, ang epekto ani sa atong community? Napabatay mahimo may gala? Niining maong talanahon, mga igsoon? Nining nga maong kahintang naapabatay mahimo isip Kristiyanos o Katoliko nga nasud, mga kabalyo. Ubay-ubay ta nga mga Kristiyanos din sa atong nasud maigsoon og kadaghanan mga Katoliko. So ang pangutana may gala karon, unsay mahimo sa Kristiyanong Katilingban ining nagkadaghan nga 15 anyos paubos nga nahimong namabdos atong ikauban karon, mga kabalyo. Ang kaninang to, Family and Life Ministry coordinator nga si Sis Esther Loayon, mga igsoon. Sa second portion, ato ikauban po may gala ang atong current kinibang Family and Life Ministry nga si Brad Edwin Kabatik. Nga lahi po atong pag-isgutan may gala, mga igsoon, ang mga challenges po, no, sa ato ang mga pamilya pagkakaroon, may igsoon, of course related rin ug gadayon mga program and activities sa Family and Life may gala sa pag-response, mga igsoon, nining kahimtang karon sa atong pamilya nga dunay dako kayong hulga sa pagkaguba sa mga puwersa, mga igsoon, sa nakitabo sa atong palibot sa bag-ong panahon. So may igsoon dito magdugay nga na ba si Sis Esther Loayon, mga igsoon, ang ato ang former FLM Diocese Coordinator may gala sa Diocese of Malaybalay, mga igsoon. Atong ipasunod, Sis Esther. Sir, may buton. Good morning. Good morning. Okay. Now, sir, akong tan-aw dire,
murag tinuod yun, no? Naa pa gani 9 years old ag nabuntes. Pero so ang atong topic na pag-isgutan karon gibahin-bahin nato ni ay magsunod mo karon nga Brad Edwin. Now kini bang unsay mahimo sa Kristiyanong katilingban ining pagkadaghan sa nabuntisan og nagpabuntes nga 15 anyos paabos. Ter, usabay atong mahimo ka isip Kristiyanong katilingban. Uso naman na ron, boy. Uso. Tungod sa social Tapos ng media, uso, boy. Ha? Uso na karon tungod sa social media. Ay. So mao na nga lisod kayo kung tanaw nato mga bata gagmay pa gani nanay mga cellphone Mm. unya bisag kita gani nga mga dagko magunit sa atong cellphone masipyat lang tag pindot lahi naman ang manggawas. Correct. Unya kaning mga bata kay mga inisinti pa manig mga huna-huna so gusto gud na nila i-try ug unsay ila nakita. Oh, ilag yung ibalikan pa kay na mo kalit bitaw og salot niya ila paging balikan, ila paging i-review. I-review nila kay gusto nila nga namnamin ba kung unsa gud to talaga ang ilang nakita, unsa gid to ba nga katsada, then ila dayong buhaton kay aron nga ma-experience nila. Mo himo nilang eksperimento. Oh, of course. Mao naman ang kakapangitabo gyud kay labi na ang mga ginikanan ang ilang pagtan-aw sa gugma mao na lang gid ang paghatag sa mga butang nga bisan dili importante alang sa ilang mga anak. Mhm. Okay. So, mao na Sige pa yan. mao na nga mo resulta sa kaning inana nga dili maayo. Mga bata nga mga curious kaayo, pangatagan og mga butang nga maka-answer sa ilang mga curiosity. So akong tan-aw karon, ang mga parents nagkulang sa ilang panahon, nagkulang po silang critical thinking. Kulang Abi sa nila, ilang time. gibuhat gugma, pero dili siya gugma, pagpatay sa lawas ug kalag sa ilang mga anak. Kulang sa time, no? Of course. Kay busy kayo ang mga ginikanan. Mm. Walay panahon sa ilang mga Usap anak. gibisihan ani ang mga ginikanan per kasagaran. Sigig busy, gukod sa mga gusto nilang kabuton, pero dili panginahanglan sa kinabuhi. Mm. Okay, ang uban pud per no nga dunay mingon nga utro man pud ang mga ginikanan na busy pud ditong tan-aw sa mga kinig sa computer, bisan ang trabaho sa opisina dan onsbay, tuwa dito kasi kubi-kubi ra gyapon sa computer kay na may internet connection ang ilang balay. So usaba po ni Ter no nga imbis ang time dias balay mao ang pag-atiman sa mga anak nawala na. Usa na sa mga factor Ter. Wala na, kay kunuhay mag-meeting ang pamilya, bisan gani usay mag-biisita, pero iya magkulkog sa cellphone. Oo. Di ba? So, ang magtapok kunuhay ang pamilya, pero nagtapok, pero iya og cellphone. Oo. So, saan man na pagka-communicate, saan pagpag-istoryahanay. Another thing, saan man na to pagbadlong atong mga anak na to engage premarital sex, that parents are engaged to multi-sexual activity. Ayay. So, wala Okay, na sabot. visa. So atong i-simplify Ter nga kung saan pagbadlong sa ginikanan nga ayaw mo paghimo ni ana kay sala pero ang ginikanan na involved sa pagpakasala sa susama nga gihimo sa anak. Kasi boy, kung atong i-research boy, lahi ang atong generation karon. Dili sila maminaw sa atong gisulti. Ang ilang paminawan mao ang atong action. So gusto nimo nga dili ko magbuhat ani, ayaw pagbuhata. So mao na ang mga baruganan sa atong bag-ong generation karon. Unya kay ang mga ginikanan. Unsa may example gipakita? Ayay. Okay. So usa sa mga kuano gawas sa social media nga hinungdan nga naaning problema karon sa early pregnancy is mauni ang kining kakulangon sa ginikanan. Isagid sa budpod na siya boy nga akong nakita. Okay. So, dugay na kaayo na nga survey sa Human Rights International nga ang kasagara nga mga babae nga na-engage sa premarital sex and extramarital sex are the longing for a father.
Oh, unya kung ang mga babae na gani ang maglong og lalaki, maglisod bayag balibad ang lalaki. Ayay, kinsa may mananaday ubang mga prinsipyo sa ubang mga lalaki, kinsa man gud may mga lalaki nga hagiton. Kay lagi kuno ang makaon o kining usang linsok gid paduol naman sa manok. Yan ang ubang nga prinsipyo. Oo, pero gawas kung mature nga lalaki. Nga sa pag mature anang mga teenager, Mao nga gyud. ang mga ginikanan karon mature ka ha kung mao nang ilang mga panigingnan. Oh. So, ang mga tao lang karon, sorry lang kayo nga magsulti ko, kabalo naman daan ang tibok kalibutan nga straight gyud si Luayon nga maldita man. Straight gyud ko magsulti nga ang tinuod nga sitwasyon nato karon, ang problema ang mga ginikanan. Dili problema ang mga bata. Problema ang mga ginikanan. Kay una sa tanan, ginikanan mo'y nagbahog og cellphone sa ilang mga anak. Ginikanan ang naghatag og panig-ingan to engage in social media. So, bisan pa siguro og magparid ang simbahan unsaon pagbuhat diha. Gawas kung ang simbahan magpakita og lig-on nga panig-ingnan og dako nga panahon isip pagpakita og gugma. Nga pagsuporta sa mga programa o sa mga lumilihok. Kano lang Okay. gid ako nakita, boy. Okay, so Ngayon- kining problema sa mga ginikanan karon walay kanang nahitabo sa mga anak karon nga sayo kaayo nga nangabuntis na gibiyaan kay lagi na nagmahay sila niabot ang mga pagbasol kay na putol ang ilang mga pangandoy sa pagtuon sa ilang kinabuhi wa na katumanan para kanila. So mga ginikanan mo ay angay natong basulon pero Hindi man diha siguro sa nato side sa mga basulon. ginikanan mingon nagi-provide na nako ang tanan diha ninyo. Yatagan tamo og kwarta og mga gikinahanglan ninyo sa eskwelahan. Unya alang-alang sa tanang mga oras anha media sa inyo nga naaman pud tay mga negosyo nga ngay natong tutukan natay trabaho sa uma natay trabaho sa tindahan. Unsa imong ikasultian niter? Ang ang atong mga anak tao. Og normal sa tao nga ang iyahang longing is a love. And that love basically coming from their parents. Gawas kung siguro nanganak silag mga robot, kay panghatagan nilag mga gadgets. Hatagan nila sa mga gitanaw nila nga mga kapritso sa kinabuhi. Pero tao ng ilang mga anak made from the image and likeness of God, and as person, we need to love and to be loved. Tungod sa kakulang sa gugma, wasak ang kalibutan. Una-unaon, boy, sa mga ginikanan bitaw, boy. Nanganak sila og tao. Wala sila nanganak og iro or butang. Tao ilang gianak. And they must raise the dignity of their person because the basic and the major responsibility of the parents is to bring their children to God. Eh kung maduol lang ang mga bata sa Ginoo, malisod naman na sila magkuan. Kay kung doon sa Ginoo, dool pod ang ginikanan. So, unsa na ilang pangitaon nga ang hunger sa ilang kasing-kasing maantunan. And this is kuan common address ka ang resulta tanan parihas, boy, kung dili mag-premarital sex, mag-drug addicts, tanan nga mga kabuang gikan gina sa kakulangon o gugma sa pamilya o sa Dios. Bisan ka ang social media is also another form of addiction. Dula man sa yawa. Ang addiction is dula sa demonyo. Okay. Ngano ter pwede nimo mapalalom ang addiction dula sa demonyo. Ang addiction is dula sa demonyo, boy, kay ang demonyo magbahog og gana sa atong kasing-kasing. Gana man gud ang addiction, di ba? Addict ka og sex kay ganahan ka, mangita ka og sex. So naggamit ba ka sa imong utok? Human being ka pa ba? So mao na siya diha. Kung magdroga ka og sige, it's a kind of addiction.
So pagka-addict nimo, kinsa may nag-ingon nimo nga magsigi kag pangitaan ng droga tungod sa gana. Kay klaro biya nang giingon ni San Pablo nga lisod pakigbatukan ang lawas. Lisod Pero- pakigbatukan. Pero kung gamiton sa tao ang utok niya, dili ang gana. Kay kung gana lang, it's driven by our human instinct. Controllable by the mind. No? Controllable by the mind. Kung dili makaya kontrol sa huna-huna, iampaw sa Ginoo. Boy, I had journeyed many drug addicts in my life. Ako as facilitator, ako as kanang the-journey og mga problemado nga mga tao, wala ko muunong og ampo para nila, para sila matagbaw sa guguma sa Dios. So mao na siya din nga yawa ang nagdula karong panahon na, wala na ang Ginoo. Gi-set aside na, gi-reject na ang Ginoo sa mga katawan karon. Okay. So, taliwala nini nga mao nga kaimtag no? Nagtuo magita nga naagid ang Dios, di gid mabuntog ang matarong sa dautan. Pero makaingon ta nga naagid karon kusog kayo ang puwersa ni Satanas nga nasa atong palibot o mga impluwensya ni Satanas. So, unsay matawag nato nga mahimo nato nga naay nagpabilin pa nga matuhuon, nagpabilin pa nga kini nga sistema kahimtang sa bag-ong henerasyon makadaot sa atong pamilya sa kasamtangan og makapawagtang sa hinay-hinay sa espirituhanon nga values nga gitanom ni nanay ni tatay kaniadto. So alang mo sa mga tao ug sa mga Kristiyanos, the best way for the evil to prosper is for good men to do nothing. So kung maayo ka nga tao karon, you have to move. Step forward. Abuton ang atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan, nga nauhawan sa gugma sa atong sa mga panahon. Pero kung magsige tagtungko diha, wala excuse ni boy, tanan nagpangita sige sa ilang kapritso. Kaya nga no, tanan ang nangandoy nga madato, ang tanan mangandoy nga naay ransuhan, ang tanan mangandoy nga naay ilahang negosyo para sa ilaha kunoy security sa umaabot. Unta dili unta mabuang ang mga tao pag hunahunaan ang security sa umaabot. Kay wa pay siguro og luluron tang tanan sa baha tungod sa kahugaw sa kalibutan. Excuse ba tang taga-simbahan? Dili, kay wa pay gibuhat. So, Napay why isn't magpika na that? karong tuwas adlaw. So, May sa gibuhat na tanaw to. ni Moter, dili lang ang kakulangon ni papag ni mama sa ato mga ginikanan, gumikan kay gipasagdan nato, gihingitan nato sa mga gadget o diya sa pag-expose nila sa social media, kundili naapoy mga tao nga taong simbahan nga maayo tan-awon, wagi mga libog pero walay gihimo nga initiative para matibhangan man lang kining maong problema sa ato ang sosyedad. Di ba, Ter? Mao ni imong buti pasabot. Boy, mao nay giingon, igsuon ko, tulubagon ko. Igsuon ko, luwasonon ko. Pero kung wa kay gibuhat, always remember, you cannot go to heaven alone. Correct kayo. Ikaw ra pod mingaw po kayo. Ug wagi kay kauban. Correct. Kaya Mao na. kinahanglan gyud ka nga mutabang kayo mong isig ka tao. Ang mga ginikanan bitaw, boy, dili pod gyud nimo ma-blame. Ngano, wa pod sila'y saktong pamaagi kung unsay ilang buhaton. Kay ang mga maayong tao, wala may gibuhat. Kita nga naay mga kahibalo, wala man ka, nagsabwag sa atong kahibalo. Okay. So, mao na sa din ha, nga wala excuse pag abot sa panahon. Kaya nga no, wa man tay gibuhat. Oh, matarong ko, wa ko'y binuhatan. Pertigid na ko limpyo ha. Pero nga aba kay gibuhat ng mga isig katao. So, Ter, sa ingon ini nga mga sitwasyon, buti pasabot nga matag usa unta
ma-realize nato tong ebanghelyo sa miaging Domingo nga ikaw ang asin o kahayag sa kalibutan. So ato pa, matag usa dili exempted nga kinahanglan kita nga mahimong lami sa tanan nga mga tao, taliwala sa kapait karon nga gisagubang sa kakrisis sa maayong relasyon sulod sa pamilya per. Walay exempted boy. Kitang tanan gitahasan mga mahimong asin ug kahayag. Ang naay lang karon kay ang mga ginikanan in town insecure pud na sila. That is their way of getting the attention of their children to give everything that they can give. Insecure pud sila. They want to be loved. Pero mao lagi na ter, ang punto lang diha nga kana bang ang ubang mga ginikanan unsa pud ang ilahang ikatudlo kung wala sila matudlo sa maayong pamatasan before pa sila misulod sa kinibang kaminyoon. Mauna nga wa sila ikatudlo kay usahay moanha lag simbahan, panahon na pud nga magpakasal. Pipila ra ka oras og dili na gani maminaw pud sa wali. Niya ang wali dili ra pud ingon nga maori saligan kay dili man na ingon nga prikana og uban pang mga tagtuon. So meaning hilaw lata pagihapon ang hatag nilang edukasyon o niya na sila'y anak lisod kayo nga mauni ang ilang itudlo sa sakto nga unta nga pormasyon nga wa sila maporma mismo ang mga ginikanan. Correct, boy. Ang prekana is opportunity to form the couple. Unsa gyud ang tinuod nga kaminyoon. I will quote sa istorya ni Bishop Joe before ha. I-prepare na ninyo ang prekana per ang kaslunod og duha ka adlaw. Usaon man na nila inig kaminyo na nila. Kami ganing mga pare mag-theology gani may upat ka tuig, wa gani namo na poy ang amo gitun-an nga upat ka tuig. Kamo pa kaha nga duha ra ka adlaw ang inyong prekana. Nya karon half day na lang daw ubang parokya. Congratulations. Congratulations. Pero sa pikas bahin aduna may gisgutan do na gihimo nga pilot pares nato. Ato dengi congratulate ang parokya ni Father Ayan Calabria nga nagpatuman na sa auhag sa aton kanhi Santo Papa nga dunay taas-taas nga proseso sa prekana dili lang usa to duha ka bulan kundi tulo ngadto sa usa ka tuig kay importante nga preparahon daan sa di pa mosulod sa kaminyoon. So uyon ka ni Ber niini nga panglantaw sa ato ang kanhi Santo Papa nga dapat dili lang dali-dalion orada ang pagproseso diya sa kining pormasyon sa gusto nga magminyo per. Correct. Kana boy correct gid na. Nga unta lang taon gyud unta sa kinatibuk-an sa simbahan. Nga ang bukasyon tanan importante. Pero ang basic nga vocation is marriage ang pinaka-importante. Kay walay maayong pare kung dili maayong ginikanan. Dili maayong madre kung dili gikan sa maayong kaminyoon. Walay maayong minyo kung dili gikan sa ginikanan nga maayo. So ngano man gyud i-mislead man gyud pagtan-aw sa family and life. Correct. Mao na akong gibalik-balik der nga daghan kayo karon ang nag-criticize sa atong gobyerno bisag kinsay mahimong presidente moingon nga grabe kakurap gining gobyerno, kurap ang presidente, kurap ang senador, kurap ang kining congressman, kurap si mayor, kurap si governor. Pero akong isumbalik ko pangutana der, asa ba nagsugod ang korupsyon? Tuwas Malacañang o dito sa ato ang pamilya? Corruption starts from the family. Ayan. Sa ato pa naas pamilya, meaning dili unta ismulon. Katong ingon nimo nga dili lang unta ora-orada nga ang pagporma di ay sa kaminyoon, dili mura og basta na lang for compliant kana bang nag-ingon nga ay dali raman kayo nang gud nga seminar gud kay total dugay naman mi nga naa sa pamilya og katong gitudlo ni Mabang ni Papa okay na to nganong utrohon pa man diha og taas kayo diha sa simbahan sa ato pa per kana nga panguna-una
angay nato na nga wad-on sa ato pa katong giingon nimo nga si Bishop Joe nag-ingon nga kami ganing mga pare pormahon sa pipila ka tuig po lima ngadto sa napulo pa magani ng uban ka tuig nga pormahon diha sa formation center sa seminaryo pero naa man gani kakulangon unsa pa ka ang mga ginikanan nga maoy gigikanan sa mga seminarista o gigikanan sa mahimong presidente o mahimong leader sa atong community ter. Correct. So, ang problema karon ter, wa man magkausa ang una-una god. Mismo sa simbahan o sa atos gobyerno nga mao ni angay buhaton nga tagang bili taas nga murag taas nga tuig ang preparasyon sa kaminyo unter. Ang mag-prepare manggod sa moral aspect sa kinabuhi sa kaminyoon ang simbahan manggod boy. So ang simbahan gid unta maning kamot ana. Pero ang punto lang ter maingon mo sila nga sige ang simbahan karon mo adapt karon na kay murag hisgutan na karon nga asembleya karon sunod semana ba kay niadtong miaging tuig do naman toy usa ka tuig nga paabot nga ipatuman na ni kay na may ilahang gihimo karon nga module para mapatuman tong dili na dali ura-urada ang pagtando o pagpakasal. So now ngay uban miingon nga useless ning himuon sa simbahan nga patasan unya ang kining preparasyon sa kaminyoon kung ang gobyerno di makigduyog kay ang gobyerno sige magpanawag og kini bang unsa ni libreng kasalan libre aga cake og litson libre tanan unya dayon wa pay kuti-kuti sa imong tan-aw pero dako banig factor nga dili ma-realize kining preparasyon karon sa simbahan nga patasan ang preparasyon sa kaminyoon. In fairness lang boy, ang isa sa atong requirements manggod kung magpakasal ka sa simbahan ang mga papilis gikan sa gobyerno, tama? Dili man ko taga gobyerno no pero ang ako lang pagtan-aw. Naghatag sila og libre nga kasalan, libre nga mga papel. Walay preparation, walay seminar, walay orientation. Naigamay nga orientation dito sa kuan siguro DSWD, gamay na nila nga orientation. Nama po nilang values. Pero gamay. Dito. Na ilang values sa marriage preparation pero gamay lang yun. No? Kasagara po, ilang inject dito, family planning man. So, kanang grasya na lang na sa mga pobre nga mga magtiayon nga dili kamot sa pagkuha og mga papeles para requirements sa simbahan. Kaya dagan mapuntag requirements sa simbahan nga mga papel. So kita mo tiwas ana. Correct. Dili po ta mahangol nga mukasal lang tadayon kay kuan na sila na nakasal sila sa gobyerno, ikasal dahil nato sa simbahan. Walay saktong compliance, walay saktong preparation. Usahay pod kita pong taga simbahan, makahatag lang kuno og registration, bahala na kuno o fights na. Hapdi na lang. Okay. Pero doon na po angay tanaw na to, ter, nga mura ba og angay plansahon kay kinirong preparasyon nga medyo taas-taas kay maingon ang uban nga taas naman gud ni. Pero wa pud masabti sa uban nga taas-taas nga preparasyon sa kaminyoon kining gimo na to nga matawag na tong pilot parish diyang napita sa kang Father Ayan nga di ay sa pag-declare nga engaged na mo, do na engagement ring didto himuon sa simbahan nga didto na atubangan sa pare og sa community. Engagement ring palanggani nater, yataga gibugaton. Unya dayon after ana ang naay ang mga katong gusto nga magbinyo ipaadto pa ni sa mga couple. Ipa-observe ni sila kung unsa ning trabahoon sa mga panimalay diya sa pagpupuyok nga minyo. Ingon ana ba? No? So after niya na kuan na po sila magtigom, dunay mga feedbacking kabali. So kana ang taas nga proseso. After niya na pamalandong sila nga mao di ining kinabuhing minyo. Pero ang uban may mga taasa na oy. Kami gusto naman gud mi magbinyo kay gusto mi mo avail sa programa sa gobyerno di man mi magka-avail kung wala marriage contract. So, mong tanaw ni per. Dili ba dahil sila makasal sa gobyerno o walay gikan sa simbahan? Mao lagi. Makasal mo sila sa gobyerno bisag walay gikan sa simbahan.
Ang simbahan man ang dili makakasal kung wala gikan sa gobyerno. Ang punto lang dire, dili sila mablisingan kung diha dayon o dili nila ma-avail ang sa gobyerno diha dayon kung taas pang proseso sa simbahan. Pero nabutang sa langanin kay gusto sila pod nga maka-avail sa programa sa gobyerno diha dayon o maka-avail pod sa blessing sa simbahan. So diha na ang konflikto. Ako boy, sa ako lang no. Sa ako lang gyud nga viewpoints boy. Ang kanang pag-journey diya kauban sa mga panimalay. Nauna pa ko ana kay Baluboy pero wala ko ni pick up ana. Anong wala ko mo pick up ana? Mga ko ana unya putang tanan. Magpakaaron ingnon kay kung naaon niya ang mag-observe magpakaaron ingnon ta. So the reality of marriage and family is not already visual to the eyes of the couple kay magpaaron ingnon naman ta kay inabi nag-observe. Kinahanglan maayo ta kay nabi nag-observe. Then paglunang nila sa kaminyoon ang ilang nakita sa atoa dili mao. Sa ilahang kasinatian. So mao sa lang akong gipamalandungan pag-ayo sa una. Kabalo ko gikan na sa Sambuanga nga mga plano. So wala na nako gi-pick up sa una pero naroon na sa inyo ha kay naman kay inyo ang giplano nga i-pilot. Pero taaman gud unta pod tay kuan kanang naang pre-marriage course sa family and life which is for the engaged couple. Una man ta. Pero kung kana ang gitan-aw nga makaayo, wala man ko right nga muupo sa ana, pero para sa ako alang view, wa jud ko ana mo pick up. Okay. Sige, paano ko na kanang testing ba? Testing. Mas pareho man na sa BEC bitaw, diya sa to sa Basic Ecclesial Community Session, kana bang madasig pud sila nga mo paambit sa ilahang mga kasinatian sa kinabuhi base sa pulong sa Ginoo diha pod kung ma-expose kanang mga engaged na o kining miniuno na kining couple ang may tabo niini makapamalandong po sila kung angayan ba nila ipadayon itong ilang tinguha nga magpakasal nga mauman di ay ni ang direksyon di ay sa kaminyoon dili man basta-basta ang pagsunod di ay sa kaminyoon dali ra pero ang kinabuhing minyo dili man basta-basta nga dako nga responsibilidad. So buti pa sabot dunay taas-taas nga proseso ter. Kay ipa-journey man dito sa mga pamilya. Okay man na siya boy. Okay man na siya. Pero taas gyud tinuod ang proseso. Pero ano mapodali-dalion lagi ang kaminyoon. Pero sa pikas bahin der dili kani ang hinungdan pod nga daghan na lang magpakasal sa civil kaysa sa simbahan. Na magdaghan na gid hinoon ang atong mansibado. Di ba? So mo man ang kasagaran nga una-una sa uban. Pero ay nako dako kayo ni dako ni nga challenge karon ter no sa ato ang kinabuhi. Okay anyway balik ta karon nga sa mga niaging adlaw gi-celebrate nato ang Valentine's Day. Daghan na pong nabiktima ato ter sa gugmang bakakon o nagpatuo nga nahigugma sa tinud-anay daghan di siya hinigugma o niya misaad nga ikaw ra ang akong gigugma. Meaning, doon ay daghang misaad nga pamakak. Now, karon sa mga tao, sa mga batanon nga nabiktima sa gugma ni adtong niaging Petsa 14 adlawng Sabado. Unsa may imo ikastorya ni adtong matawag nato nga nabiktima sa gugma? You have to face the consequences of your choice. Ang ako lang itong nabiktima, kung maburos ka, isa ra gid akong iingon sa mga babae. Ayaw gid mo gukod og lalaki kay aron dili maubos inyong dignidad. Kasagdahin ng lalaki mo gukod ninyo. Kay di natin nood I can't live without you. Nabuhi gani kag kasaguang kan hangtod karon unya wa na imong uyab you can't live na. Lubot di na tinuod. Then isa pod sa sunod ay na pagpatuntoan ng gugma nga nag-uros-uros kay dili na gugma uwag na. Dayon unta boy. Paspasan gani unta personality integration kay aron nga makahibalo ang mga batan-on what to do. Unsaon man nila pagkahibalo nga
adto na dahil padulong sa premarital sex nga nag-start sa making, petting, nga wala man ni nagtudlo nila nga naa dito sa unahan nagpaabot ang disgrasya. Sa pamilya and life gapon na balik boy. Operate the programs very well. Kaya usahay mag-ingon ta programa man ng Lucia, programa man ng Easter. Bahala mo diyan maadto ta sa imperno tanan wa milabot. Di ninyo na i-operate ang programa. Mara man ay only program nga vocal o bold kaayo nga musulti unsay buhaton sa mga bata sa sexual intimacy. Correct. Oo. Liyo ko unta na. Ang mga eskwelahan, ako po doon panawagan ng mga eskwelahan nga unta mo pick up po sa personality integration program aron matabangan. Tapos iabot dito sa mga barangay ang programa nag-ingon naman ko ana sa una kay na naman tay mga head anang PIS. Ambot kay nagatulog naman. So mao na nga ipadagan ang programa o gusto ta nga makatabang. Kay abi ninyo walay mga batan-on o walay babae nga nakagusto nga mag-premarital sex. Wala. Disgrasya lang na boy. Kay wala sila kahibalo nga pagsigi na nila diha og dula-dula nahulog na dahil sila sa kalayo. Correct. So, unang-una po din, no, kinibang balik ka po ng ginikanan, importante nga ang ginikanan mismo, mao'y makatikais nga to sa mga kabataan, nga ni anak nga bracket sa ilang pangidaron, i-inform na sila nga dili na basta-basta nga magsabak-sabak pa, magdula-dula pa diha sa mas binata nga magbalay-balay, kay sila doon na naisakto nga kanang pangidaron. So meaning ang parenting o kining personal integration program na nakaprogram supposedly diha sa pamilya pero i-inject na unta na sa ginikanan. Inoon, importante kayo, informes po diri sa mga parokya diri sa Valencia, ni atong mga miaging bulan, gi-invite man ta sa usa ka forum dito sa mga tinun-an sa kuan sa high school dito sa tungan-tungan aron paghatag dito sa katumbalong diay aron paghatag og kinibang PIS. So matawag na to nga nindot kaayo, hinay-hinay lang. So importante lang kaayo sa uban tingali nga mga parokya nga buhion og encourage ang mga kabataan nga doon na sila time sa pagsulod nini nga matang sa seminar o kaha dili mo ginay seminar kay pipila raman ka oras o sa raman ka adlaw to wa gani ang kabuto sa kaadlaw at least dunay sakto nga paghatag nato og bilis sa digdidad sa mga batan-on o sa lawas mismo sa mga kababayan nga kasagaran mabiktima sa gugma. Oo, pero kung magsalig ta sa parents boy, ang parents in town, wala po na sila kay Balom, nagitudlo sa mao. Wala man nagitudlo sa accountancy. Sa to pa domino effect, mismo sila nga mga naimong ginikanan, inosente, ignorante sa, gitawag na to, apil, man guna sa to, agod sa kuan, parenting role, nga, wala, kung sila, mauna nga, ignorante dahil sa unsaon pagdumala sa pamilya, unsaon mga pagtudlo, tinuod, sa mga kabataan kung wala sila know-how. So mauna nga ang simbahan na among programa na makapenetrate unta na ngadto sa lain-laing eskwelahan. So meaning diskarte na karon sa mga lumilihok sa Family and Life Ministry na unsaon makig-coordinate sa lain-laing eskwelahan, pribado man o gobyerno ter. Laki. Tama, lihok mo diha oy. Manubag diha mo sa Ginoo kung dili mo manglihok. Pasaylo ako ninyo, pero manubag yun mo sa Ginoo kung dili mo manglihok kay naamoy kahibalo. Correct. Mauna. Kumbate ra gyapon tater, kumbate ra gyapon hinay-hinay, basta kanunay. Now, Kanabi ko maglihok kung taboy ba nga walay boundary. Maglihok ka kay mutabang ka sa atong isig ka tao. Di kay ako ni imo na ako ni. Dili. Nagtabang ka sa atong isig ka tao. It's not for us. It's for others and for God. Thank you very much, boy. Okay. Sige, Ter, salamat kayo. Imo tingaling mensahe na sa mga ginikanan, parting statement ni Motor ngadto sa ato mga ginikanan karon nga naminaw sa ato ang isibihan ng Rex DB Radio Banilio. Okay, mga parents, parehas man ta nga mga ginikanan. Naaman tayo daghan nga mga kakulangon gyud, tagsa-tagsa kakakulangon kay tao raman ta. Pero unta, isa lang gyud unta ang ato ang paningkamutan. Ang paghatag sa atong panahon sa atong mga anak. Buhian nato panag sa atong cellphone, mga ginikanan,
Tanawa sad ng imong anak usahay kung napula na ba ng mata o niburot na ba ng tiyan. Kay ato man ang siyang responsibilidad. We are the stewards of our children. Pagkamatay nato mga ginikanan, paninglan ta sa Ginoo, giunsa nato pagdala ang atong mga anak nga gihatag niya kanato paduol ngadto kaniya. Okay. Salamat kayo og good luck og God bless sa inyong sa inyong kapamilya, kapuso pa inyong mga kauban diha. Mayong buntag. Maayong buntag, boy. Daghang salamat. May buntag ay kang John Mark Delmogan, mga igsoon nga nag-monitor sab kanato sa atong Sibanan sa DB ang Radio Bandilyo sa atong programang Impronto, mga kabanilyo. Mga ito, mga igsoon, ang atong kanhi, Family and Life Ministry Coordinator may galasalaisa sa Palay-Balay, si Esther Loayon, mga kabanilyo. So nindot mga igsono, nindot kayo ito ng mga parte may gala sa unsa ba ang kinibang hinungdan nga nga naay problema sa early pregnancy may gala o mga bata pa pero nanay bata o niya bata pa pangidaron naay 9 naay 13 anyos may igsoon 15 paubos nanay anak wa gani buot may gala og di ka mao mo dumala sa pamilya kanang nag-edad ng 20 pataas. Unsa pa ka may igsoon ni anak nga maong edad. Ay samot ang nga dunay gitawag nga tong irresponsable nga ginikanan kung mahimong irresponsable ang ginikanan anak pa ka nga mahimong responsable unya. So mahimo usab nga irresponsable mga kabanilyo. So meaning may igsoon diha pa lang daan sa proseso mga kabanilyo ang gisugdan o gituruan nato maigsoon nga hisgutan karong umaabot nga diocesan pastoral assembly may gala maigsoon sa Diocese of Malaybalay karong umaabot pa nga Lunes mga kaigsunan adunay mahitabo nga pagdiskuter ani mga kabanilyo kung ipatuman na ba sa Diocese of Malaybalay kining plano maigsoon nga patas-an na ang formasyon sa dili pa ikaw mo dawat og oo diya sa pagtando nimo sa imong kapares nga mo lahutay kamo diya sa pagpuyo dili lang kay 25 ka tuig dili lang kay 30 ka tuig inyong kontrata kundi forever kana maigsoon ang imong kontrata nga gisudlan og ikaw nakigkontrata dili lang sa imong asawa ug bana kundi ngadto sa Dios mga kabanilyo. Now mga igsoon importante day kayo nga mga ginikanan unang-una makakat-on daan unsa ang tulbago nimo ngadto sa imong anak. Now unsaon man nimo pagkakat-on kung unsa pud ang imong kanabang kakuhan papel isip mamagpapa kun diya sa imong pagsulod sa kaminyoon wa ka maluto hilaw lata ka. Ang may tabo niya na ang imong ipakaon ngadto sa imong anak hilaw lata pod. So, ang may tabo igsoon, dunay domino effect. Kung dili maayo ang imong pagdumala sa imong panimalay, dili po maayo ang resulta sa kinabuhing ninyo sa imong mga kabataan o sa imong mga apo. Kaya sa may ikahatag po sa imong mga anak, ngadto sa umaabot nimong apo, kung wa po sila sakto nga nakatunan. O kaasa ba rin nato nakatuni mga igsoon, dito na sa repositorio sa atong simbahan. Naa diha mga igsoon, ang simbahan mga kabalyo, ngayang gitukod, naa dito ang doktrina nga nagtudlo kung unsa o nato pagdala o pagdumala sa saktong Kristohanong pamaagi sa pamilya. Unsaon nato ni pagkaton. Of course, doon na tayo time sa pagpaminaw sa mga seminars, sa mga orientation seminars, youth seminars, o mga symposium. Kalabot na sa nagkatabo sa atong palibot karon nga dako kayo ang hagit sa mga naa sa pamilya maigsoon. Kay mao na giniingon nato di ta makaproduce og maayo nga amahan, di ta makaproduce og maayo nga amahan sa lungsod, siyudad, probinsya o sa atong nasod, di ta makaproduce og senador nga maayo o maayo nga panggamhanan sa usa ka presidente kung dili
makaproduce ta og maayong pamilya, mga igsoon. Hinumdumi, walay eskwelahan para sa perpektong ginikanan, igsoon. Pero naatay respiratorio o kinibang simbahan nga naa maigsoon nga mo sagakay ninyo nga mohatag kaninyo giya unsaon nga magpuyo nga kinabuhing minyong Kristohanon, mga kabanilyo. Mga igsoon, mo sunod mga igala, ang ato current Family and Life Ministry may gala si Brad Edwin Caromegson. Pero ay mong kalibot na kining ato nga programang impronto. Hatod ka na to mga kabanilyo, mga igsoon ko sa impronto. Huander Herbal Oil. Ang Huander Herbal Oil, mga kabanilyo, makatabang kini sa pagpawa sa panuhot butod sa tiyan panakit si mong hawak balatan. Unsa pa inyo gipabot kung doon na mo'y gibati diya nga panuhot butod sa tiyan pang panakit sa iyong hawak balatan o kakalapoy sa inyong kalawasan sa inyong left and right nga trabaho, igsoon sulay gani o haplas nining Huander Herbal Oil. Gawas man so tagitinit ka lang gikan sa panit lagbas kabukugan. Ang nakanindot ani kung mga plas kadi ka nimong moskiton ug dili ka mabalaka nga makalansa sa puti nimong nasina ang Huander Herbal Oil. Barato na, makautot ka pa. Atong pangalan o address, ma'am? Gima Rizaldo. Dito sa Gusa. Gima Rizaldo, sa barangay Gusa. PDO. Ako nahulog dito sa among balay. Taas nga hulog. Burot yung agtang. Imong apo pila edad? 1 year. 1 year. Usa ka tuig, nahulog sa teres. Dupa ang kalawlom. Taas. Usa ka dupa. Unya. Naigo ang yang ulo sa yuta. Naigo, unya. Nagsamad, nagdugo. Bukod. Oh, dayon. Dugo. Yung burot. Mhm. Nakadumduman ko kaya nagpalit man akong banaan ng Huander Herbal Oil kay kadumduman ko nga pili sa samad akong gihaplasan niya gipanghaplasan nako sa tanan panghilot kay sig mapiang. Mhm. Kalo sa Dios mo sa dula may gibati sa bata ni kupos mandayan ng iyang borot siya ni kupos mandayan pag humanog haplas. Ang iyang bukol. Oh, ya bukol niya. Naayo na wala na ikuan. Wala gid ingon nga kuan naayo na gid siya. Naayo gid sa. Uy. Pagka mga tulo ka adlaw nagkugan na. Impronto. May na may na doon na kita ay 30 minutos ang nakalapas sa alas 9 sa Kabuntagon, mga kabanilyo. Atong ikauban karon mga igsoon, palihog ko na po diya, partner ko na ba? Si Brad Edwin Kabatik, mga kabalyo, nga ato usab nga paningkamutan maigsoon na makasulod karon buntaga kalabot na mahigala sa dako nga challenge karon sa Family and Life, no, nga mao'y gisangunan, mao'y gipapasan mahigala sa programa para sa pamilya aron malig-on mga igsoon sa dako nga challenge o hagit sa bag-ong henerasyon. Sa gisgutan nato kaganina mahigala ni Esther mga igsoon nga daghan kayo, no, ang kining hinungdan may gala nganong nga daghan kayo ang mga napabursan nga matod pa nga nag-abot maigsoon og 13 anyos na 9 anyos basic kini sa pagtuon usab mahigala sa ilahang survey karon unya ang hinungdan mahigala ang social media o ginikanan og ang kakulang sa paghimo sa naa sa kini bang tarong og naa sa taong simbahan usa na maigsoon ang mga kakulangon. Unsa ba ang challenge karon sa naa sa simbahan usa mga kabaliw kataliwala nining kahimtang karon sa atong bag-ong henerasyon. Nanaba si Brad Edwin Kabatik. Brad Edwin, may butag. May buntag, boy. May buntag sa ating paminaw. Okay, now Brad Edwin, ato ang gisgutan kaganina uban ni Esther, kalabot na ni atong mga daghan kayo mga napabursa, naghan kayo ang minor di edad makasusubo o yamot unsaon pag buhi sa usa ka bata nga nanay bata.
Naho, dayon usa sa mga faktor mao gining social media o ginikanan o ang giingon nga mga taong simbahan nga matarong pero way gihimo nga paagi para nga masulbad o magamay-gamayan man kini nga suliran. Anyway, so dinhi sa atong programa karon kay Pebrero man karon og gituan nato nga karon karong bulan pod sa pamilya. Unsa ba ang program and activities nato para sa ato ang pamilya karon na Brad Edwin? Boy, sumala sa imong gi-chat sa ako kaganina, kuan man ko dinhi nag-andam man pod. So para karong bulana boy sa activity nato sa diocesan. So sa tawag ani niya, tuboy na nako sa matag parokya nga pre sila nga mohimo sa ilang mga activity dito sa ilang kaugalingong parokya. Pero mostly ang akong nabalitaan according sa ilang mga report, kasagaran dyan nilang activity with is kining gitawag ginatog mass wedding. Then ang uban pod naghimo pod og kining gitawag natog marriage enrichment no nga mga seminar. Kay naman sila yung mga activity nga kana bitawng for Valentine's bitaw boy nga mo income pod sila. Then ang mostly mao dyan na kasagara nila nga na-report sa ako sa parishes na siya. Pero sa within this month gihapon boy sa diocese na to, sa diocesan nga level wala tay gihimo pero naamang goy kami nga dako kayo nga event sa atong family and life no nga didto pagahimuon sa Butuan. So this coming February 19 arrival na siya mahuman sa 22. Gitawag na namo siya National and Regional ECFL. February 19 to 22. Oo, gidungan na lang na siya boy kay at least sa Mindanao makapaminaw pod sa side pod sa national. So mo nang na-desire nato no sa grupo sa tibuok sa kinatibukan sa Tibok Pilipinas nga i-join na lang ang regional nga assembly sa Mindanao sa national. So dito na siya pagahimuon sa Butuan City sa Barangay Hotel. Oo, tapos ang tema niya boy, the power of presence, cultivating a culture of love and accompaniment. So nganong na-create ni siya nga tema tungod kay katong miaging duha ka tuig katong didto mi sa Iloilo together with Bishop ug sa mga commissioner press nga niuban adtong panahon na ang nahisgutan man gud adto boy katong inyong nahisgutan ni Esther naminaw man ko tipik lang to siya. Actually ang hisgutan is general dako kayo siya nga isyu no. Then gipadayon ang isyu didto na sa atong February didto sa Manila. Then padayonon pa jud kay wala man to nahuman. So padayonon namo karon dinhi sa Butuan. So accordingly sa nangakita namo nga mga issue jud no nga ningon ko nganong tipik lang to tungod kay kung tanaw na to ang general challenges no sa family and life dili man gud na mag-focus lang sa mga batan-o no ug sa daghan unya sa nginlan na to ang ginikanan kay nganuman naamang koy lain pod nga mga factor nga mga hinungdan nganong nangasayo sila kabuntis nganong di na sila motuo sa ilang mga ginikanan. So unsa ni siya nga mga challenges ato lang isgutan gamay bay ha. So ginitawag na to economic instability. No? Ang kinibitaw ang taas nga gasto sa pagpuyo kana bang murag di na mo tan-aw sa moral side sa pagpuyo kundi ang kanahon kung unsaon nga mahimo silang dungganon binagi sa ilang mga butang kana siya kusog kay na siya boy ay especially no sa dili ta moingon nga sa side lang sa atong mga batanon kundi pati pud nato masking gani kita nga mga lumilihok sa simbahan. Correct. No kanang bitawng gingon nila nga prinsipyo di man ta kabutang kung di ta mangutang. So murag isa na. Pero na-focus jud dito sa ikaduha nga kining gitawag nato nga challenges no nga until now to be continued ni dito sa Butuan kining gitawag nato mental health crisis. No kay kung tanaw nato ang mental health crisis naglangkob man ni siya sa kining gitawag nato anxiety, depressions ug loneliness
ug kini common kayo ni sa mga batanon karon. Dili lang ingon mga batanon, pati jud katong mga bata pa, even elementary, no? Kung makadungog mo, kurat man kay ta sa una katong milabay nga panahon nga nakadungog ta nga naay grade 6 nga naburos na. Wa man ko kakuhag facts adto pero karon naa pa jud, no? Mas bata pa siya. No, kay ngano man gipasagdan ra na nga magamit og cellphone, no, o unsa pa na dinhaa. So mao ni nga nagkataas, no. Especially dili lang sa anxiety, depressions, loneliness, guban pa kundi kining gitawag na to superficial connection sa social media. No, nga mas mutuo na ang atong mga kabataan sa media. So kung manotice nato ang atong mga lumiliyok sa simbahan, duot kay sa simbahan pero matinga pa jud sila, sige ning lagyaw-yawan ilang mga anak, pero matinga sila ngano motipas pa man jud ning akong anak, no, taliwala sa akong inadlaw-adlaw nga pag maymay sa ilaha. So naaning ning gawas pod nato kining gitawag nila FOMO. Ang meaning aning FOMO boy is fear of missing out. So mura ba og mahadlok ning mga batanon nato nga murag mawala sila sa uso. Unya ka na nga uso, nakapokus na dito sa mga gadgets nga ilang pagagamiton. So na mas mutuo na sila ron sa gadgets or sa social media kaysa mga parents. Mo na pinakalisod kayo boy. Kay masking iduot pa na to ang personality integration karong panahon na lisod kay siya boy unless nga dili sa una tandugo ning mental health no nga aspito sa side sa ginikanan og sa mga batanon. Mo na'y pinakalisod kayo. Especially kung diha sa eskwelahan o sa ilang mga barkada na aning mentality nga bullying, no? O kining bullying kini kusog man jud kay nirong panahon na kay masking naa ka sa seminaryo or even kasayod man jud ka nga naa ako sa formation sa mga re-ed. Even sa formations, ga-exist ni still ang bullying kusog kayo sa nga tanan, no? Pagbugal-bugal, Diyan sa bullying, mahimo dahil ma-isolate ang mga bata, no? Then kanang dependent na dahil kay sila sa ilang mga gadgets, no? Kay mas malingaw pa sila sa ilang gadgets kaysa ilang ikauban diya sa formations or diya sa ilang family. So mao siguro ni nga kinibitaw kung nakadungog ka atong February nagkabustam pro ang mga cateches about sa new evangelizations. Then isa sa gisgutan dito igo pud kay ang family life dito boy. No, kay about gihapon sa anxiety, depressions, loneliness kini akong gisgutan karon. Nga mao ta na ning atakihon ta na no sa mga lumilihok sa atong simbahan kay kung once ma-repair ni nato, di man jud ni miingon nga perfectly nga ma-repair nato or makunharan lang ni gamay, siguro masolusyonan nato ang problema pod gamay, no? Kay sige tag kumbate diha sa kanang teenage pregnancy, pero wa na to gikumbate ang mga anxiety nila, depression, sumana. Importante kayo karong panahon na ang presence sa usa ka psychologist, sa usa ka psychiatrist, no, nga mapaminaw po nato sila para makakita po tang mga solutions about ani. Ikatulong nga challenge boy is connected ra sa mental health, no? Kining gitawag nato technology overload. So makita nato karon ako isa ra man jud ang akong gadgets, no, pero muduha lang ni pag maghimo nako og mga unsay tawag ani niya mga modules para sa seminars, pero kung tan-aw nato tong mga batanon cellphone dire, cellphone speakers bulsa, naapay iPad, naapay laptop, no? Unya kung madto po ka sa sitwasyon sa balay, kamulong cellphone, kamulong tanaw TV, kamulong kung pindot sa ilang laptop. So very overloaded kayo siya. So kini siguro nga mga aspito isa po ni sa tanaw nato kay ning kunik man ni sa ikaupat pod nga kanang big challenges nato kining gi-fight ni Father Ray Raluto, kining environmental concern, no, kay tinuod daghan kayo tao apil mo po ni sa family life gihapon kining issue kang Father Ray Raluto, no, kining sa ecology niya. Grabe jud ka connected kayo ang tanan boy ay. So mao na nga maglisod si Father Ray kay ngano man even ang atong mga lumad, even ang atong mga IPs di cellphone naman gud pod. Oo, na-influensyahan na.
na-influensyahan na jud sila maayo ay. So mao na nga lisod kay para nato kung dili jud nato istadihan no og maayo. So kanang tungod kay natay existing program siguro need po nato nga i-refresh atong i-revisit ang atong mga program kung angayan pa ba siya. Angayan pa ba. I-upgrade kumbaga, i-upgrade. Kinahanglan jud po nato nga ikuha no. Asubay po sa kining pagtulunan o kining gihatag nga mga module sa atong diocese no. Then ang last dayon nga challenges nga bugat kayo boy. Siguro sige naman tag kumbati ani sige tag paminaw sa mga FB page katong mga katong mga corruptions ba. No? Na-appeal mo po na do ang kauluhan ray nag-issue ana didto pero mabati pud ba nato diha sa matagsa nato kapanimalay. Gitawag ni nato siya social and political pressures boy. Social and political pressures. Social and political. Okay. Daghan ba kayo ron og mga murag kung sa ako lang personal na ako murag maglisod mo kung tuo na tungod sa kadaghan sa mga issue no. So manang siguro tarong nga informations pinagi sa siguro sa inyong station sa inyo ato na dili na inyo ha. Kana atoan na no. Kini ang information lang jud siguro education informations kana no kanang unsaon pagpadagan. So mao na nga need jud kayo nato nga magkolaborata dili bitaw ingon nga family life man nga issue inyo ra na no dili na pwede karon boy. No kay even gani sa uban nga apostolate mangayo man jud sila tabang especially kining kang Father Jojo nga sumastre. Ngayon Father Jojo pwede ba tabangan sa women's pod ingon po sila din tabangin ni din no kanang mag-meeting ni even sa health no kang Sister Carol mingon din sila nga balik jud sa family tanan. So mana sa karon nga panahon kinahanglan ang atong collaborations no sa other apostolates no dili lang ta maingon nga magkanyahay lang ta no. So mana siya ba okay now follow up lang ko Brother Edwin kay doon na may baliktas sa katong mga dagko nga activities pananglita no nga wala na di ay activities nato karong tuiga o karong bulan na bisan tuod nga bulan sa pamilya dire sa diocese pero ang bulan sa pamilya na gyapon activities sa level sa regional o national ihusahon ni karong pizza 19 paingon sa 22 dito sa Butuan. Pero after ana wala ba gika-schedule nga magtagbo ang mga coordinators o mga officers gikan sa parokya sa atong diocese after ana sa inyong panagtagbo karong 19 to 2022? Yes boy na actually boy nanay plan sa whole year. Okay. Then ipagi na to sa meeting sa quarterly. So ang first quarterly meeting na to is karong March. So initial lang ni nga date March 28 Sabado na siya. Siguro uldi gyapon ta ana no kay maghisgot ta. So isa sa atong mga hisgutan boy is nasabutan man atong last na to nga assembly diha sa inyo no nga every 2 years. Unya kay nag 2 years naman karon tuiga. So manang letter A na ako nga plan sa year is dili lang niya ako kundi sa kinatibok ana. Nga natay diocesan FLM assembly dili lang nato ito mong karong February no kay maluoy pud ta sa gasto ug sa pag-sponsor sa atong diocese. Bugbog sirado na. To sirado na pagkadagko manggug kayo sa mga activity. So manang isa pud sa mga idea pud nga ning gawas is pwede man siguro nato ma-celebrate maski dili atong bulan. So kana correct. So isa na nga atong hisgutan karong March 28. Then ikaduha dayon nga nasa kong agenda for March is ang gathering sa batches sa namugna namong marriage encounter no. Actually nanatay tulo ka parokya no. Na batch 1, batch 2 ug batch 3. So composed na siya og 25 families. 25 couples no. So mag-gathering May, initial lang gihapon nga pizza is April 18 dito sa Dangkagan. Anyway, 25 couples raman na.
pero ga-expect mi nga mudaghan ni siya. So kini pong marriage encounter mo na ning ingon ako nga pag mapatuman na kung daghan na ang patuman sa katong catechumenal pathway for married life kang katong bagong pagdawat sa mga minyuonon after sa ilang kasal, kung dili sila dawaton sa other family-oriented organizations like Couples for Christ, Banay sa Diyos, unsa pa na din nga mga organizations, kining marriage encounter nga program na to mo'y musalok. No? Then, ang kining mo inter po dayon ani per parish, kay parish based man ang paghandol na mo ani. Ang mo inter ani is gi-required ni namo sila nga pag moapil ka, automatic jud ka nga isa ka nga lumilihok sa atong simbahan. Magpili lang siya, either mag-family life ba siya, mag-CWL ba siya, mag-choir ba siya, basta as long nakalink siya aning marriage encounter. Kinaman ni mag-follow up, good boy. So, Correct, dili correct. lang ingon nga pagkahuman sa seminar or sa retreat, Mabiyaan na. pasagdan na nato sila, dili. Mm. Kay ang kining marriage encounter na ko gihimo ani nga module nga i-follow up per month o quarterly. Mao na ang igo ani niya. So dili po ni ingon nga inikahurot sa module muundang na no dili. Kay natay kanang gitawag nato love circle. Inikahuman ana nga module tanan, mubalik ta bukas sa sinabdanan. So di jud siya mahuman. Mahuman lang ni siya pag maputol na ang imong commitment aning marriage encounter after sa retreat. Then ikatulo dayon nato nga agenda sa whole year plan kining sige bitawg meeting ni Adilo sa natural family planning. Nahuman naman siya sa north, nahuman naman siya sa south. So gingnan ko to siya sa Adilo, Dil, makig-meeting ko nimo together with Father Pinoy dito sa Kibawi tungod kay gusto ko nga ang south ug north maghiusa. So isa na sa agenda nga planohon pod nga kinahanglan pod tag natural family planning diocesan assembly pod siya. Then diha dahil sa natural family planning, i-insert dahil nato ang parenting no nga mga module na kining gipangisgutan nato sa atong assembly. Pwede man ni nato isgutan sa katong general nato nga assembly pero kulang ra man ang panahon, so dito nato padayonon sa natural family planning diocesan assembly pod no. Then last dayon boy, second to the last is kining plabos per parish. No, Okay. kaya na may mga request, siguro salamat sa kahigayonan nga inyo po kong gi-interview kay basig naminaw po na nga itong mga family life karon nga nag-request sa to. So far na ay unong kaparokya nga nag-request na to. Isa nang sa inyo boy, no? Okay. Muragang maramag karong March, muragang inyo May, ang talakag unsa to nga kuan kalimot ko ba wala sa akong plan no Sige lang, sige lang. malista. Okay. Basta kay na unong kaparokya nga nangayo og plabos no per kuan gyapon ni per pares ang akong igo. Pero nagka-istoryahan mi ni Father Mindo ni ni Delia. Unya nag-istorya po daw sila ni Father Mindo, gusto daw ni Father Mindo nga ang plabos mahitabo kung pwede in north og south po daw kuno. So apila sisgutan nato. Dili ko ka-decide ana tungod kay mag-agad man ko sa mga coordinators kung unsa ang ilang decision ba. Then lastly, last na lang gyud. Sige na, kumbato. Okay. Kining catechumenal pathway for married life. So I'm so very happy boy tungod kay dili naman lang si Father Ayan ron ang nagpatuman ani no sa atong nakuan sa St. Jude Tadios. Apil lang baungon boy na po nakasugod na sila, nagka-istorya na po ming Father Babo. So far na sila tulo unya na sila prospect duha. Then so far si Father Pinoy sige man tawag ingon anhi ilagi ko diri kay gusto na jud pod siya mosugod kina pod siya prospect duha boy. So nanatay tulo ka parokya no nga kanang gapa-implementar na jud sila sugod hinay-hinay. Okay. So sa ato pa murag gwapo ni comprehensive ang imong presentation Brad Edwin nga mao ni ang programa na agid klaro no mao ni akong giingon nga ang ato ang simbahan mao ni tigubanan sa kaalam sa Dios nga para mopalig-on sa atong pamilya nga taliwala sa mga challenges karon sa lain-lain nga puwersa nga makadaot sa pamilya naara
Pero mao lagi na nga natay gitawag nga pag-upgrade, re-evaluate sa tong programs kung haom pa ba ni o niya dayon unsa bay angay natong buhaton pag-abot na dito sa field, pag-abot na nato dito sa area unsay angay natong himon. Now diri ta mo pa tan-aw Brad Edwin kini bang pag-palig-on sa ato ang mga prekana katong gingon nga tulo na ka parokya nga mi-adapt dili lang kang Father Ayan. Pila magito ka bulan ang target gani nato ato Brad Edwin sa preparasyon sa kaminyon? Bulan to o tuig? Bulan na lang boy kay kuhan gi-studyhan mayo ni Father Ayan. Father Ayan mayong buntag no. So follow up lang po dayon ko no kay about sa catechumenal pathway. So according sa study ni Father Ayan, 2 years jud siya kung subayon na to tong katubitang guide jud nga gikan sa Roma boy. So 2 years jud ang igo niya pero gistudihan og mayo ni Father Ayan, pwede rin ay makuha siya 6 months. So katong sa training, nakapil ba ka to boy? Asa dapit sa kuan sa Maramag? Katong sa Maramag? Aya. Nakapil ka to? Nakakuha ko ato tungar to adlaw, murag wa man to kabutos adlaw adlaw. na. So dito na Maramag, dito na po nako nakuan nga pwede ra dai siya dili lang ingon 6 months, depende case to case basis siya boy. Pwede ra dai siya nga kung mga apply ang participant kung mga apply siya by August, pwede ra dai moment siya by August, September, October. Pero kinahanglan nga musubay ta sa guide nato sa prekana nato. No? Katong unsay nasulod dito sa prekana, kinahanglan mahurot jud siya. So dili siya pwedeng kanang 2 days nato nga patakaran naman tay balaod ani sa atong prekana boy nga 2 days. Pero pag-abot aning catechumenal pathway, pwede ra siya mapaspasan, pwede ra dai ma 3 months, pero case to case basis. Pero katong mga jud kung dili siya case to case basis, 6 months jud siya. Kuhaon siya 6 months. Katong mga pattern nato nga mga topics diya sa family and life prekana nato hahatag yapon nato pero dili ingon nga usara ka time no nga Sabado Domingo ra kun dili ianam-anam na siya Brad Edwin. Yanam-anam. Katong nga paagi ana unsa ganito pag anam-anam ang pag anam-anam ana kada semana ba to dunay panagtagbo sa couple o sa family and life in charge? Correct boy, correct. Niya kada panagtagbo nila 1 hour jud ang ihatag. No, dili na mo exist. Kung mo exist man gani kung ganahan depende pod sa participants. Pwede ka mo extend pero ang gi-require ra jud is 1 hour lang. Correct. Usa ka oras ang imong ihatag another topic na sana. Pero sa pananglitan kung atong i-pattern dito kang Father Ayan, ang ilang session dito pag may applicants is after the mass. After the mass, magkuhan sila before sila muuli, lecturean sila 1 hour. Then the following Sunday na po dayon, another 1 hour na po dayon. Anara. Sige. Pero before na ang seminar, katong patubangon sila sa community, katong bitong nindot kayo, wa man ko kahimo ana, gusto kong himuon ako na Brad Edwin ba? Mga matawag nato nga mamalay kog usab sa akong ugangan. Ang termino kanang engagement ring ba nga ipaybalo ang katawhan nga ako gusto mga sawa ning ako ang hinigugma unya dawaton sa community uban sa pag-blessing gani sa sing-sing sa pare niadtong engagement ring. Diba? Natay tulo ka rights ana niya boy. Ang unang ana niya is right of acceptance. Ang right of acceptance mo nang gingon nimo nga ipatindog sila sa atubangan, tagaan sila blessing sa pare, then kipaila-ila sila sa katawhan, then nay sila itunol nga I think Bible man siguro to, Bible of cross sa ilaha. No, sa before na ikaduha na to nga kuan right ana is katong right of engagement. So instead nga diha sila sa Robinson mag-propose nga will you marry me or asa manggaling ng dapita will you marry me, dito na sila tagana sila panahon diha sa during sa mass nga ang lalaki mo propose jud diha sa simbahan sa altar jud siya mismo boy kay
sa akong na-recall sa gingon ni Father Ayan, wala ka nag-propose nga magpakasal sa babae lang, kundi nag-propose po ka nga makigminyo kaning bayhana nga witness ang Ginoo ug ang katawhan. Mo nang nindot gid kay siya boy ay. Ang ako bitaw, Brother Edwin, murag katugbang ni sa usa ka seminarista ba nag-inspire nga mahimong pare, before siya nga mapare, mag-agi og dikon. O nga ang dikon, magdikon ka, naaman dito murag sa di pa ka magpare, ingon na nga seremonyas. Nga nanakay commitment ba nga mahimo ka na nga puhon nga pare, pero actually wa pa ka mapare, di ba Brother Edwin, mao ni? Mao jud siya. Meaning nga di ang kuan di ay makakonek kita sa giingon nga ang kaminyoon o sa kabukasyon. Dili lang ang pagkapare o sa kabukasyon, tawag kini sa Dios nga mahimo kang ninyo. So nindot ni para sa kuha, no? Nindot ni proseso. Ikatulo, usa to ikatulo. Mo na tong wedding na dayon boy. Ay, wedding. So pero before ka maabot na mato nga dunay Magi sa jud ka ni, no? Katong gitawag nato nga proseso nga kada semana managtagbo unya lecturean ka kay supposedly after man unta sa atong proseso karon diri sa Valencia is dunay marriage counseling og interview about sa canonical inquiry na ato dito atong ihatag, di ba? Niya dayon schedule dayon ang prekana. Niya prekana na to is first Sunday and Saturday and Sunday of the month. Mauna siya. Maura na ihurot na to itong mga topic, pero dili na ni kung mauna ni ang bag-o karon nga paagi, kung ipatuman ni mag-agi din ning tulo ka proseso, right of acceptance, pag-ila-ila sa mga pagkaila sa mga katawhan. Diya gyapon ni sa simbahan, Brother Edwin. Sa simbahan dyan na siya boy. Sa simbahan gyapon sa panahon sa Santos nga misa. So, makaingon ta nga wala na ni tawag, Brother Edwin, kay nunid ang tawag kay naman dito. Naagihapon ang tawag niya, pero mas importante jud siya nga makita jud siya sa katawhan. Kay kasagaran karon sa ato diri sa parokya, sa kini bang unang tawag kasagaran kuan kini panahon ng ma-interview sa marriage marriage counseling. Unya dayon seminar dayon pagkasunod semana sa Africana. Ang samtang itawagon sila sa unang tawag, naa sila ipatambong sila di sa kuan kining misa, unya ipatubang sa katawhan. Mao na pakpakan. Pero karon mas gipalalom pa nga naay right of acceptance gikan sa community, ipaila-ila, unya dayon hatagan og Bible ba o cross ba na, unya ikaduha kining kuan na dayon pag-propose na dayon sa lalaki nga mohatag og ring. Unya nindot kay to kay blessingan nga sa pare. Blessingan jud sila boy. Sa to pa Brother Edwin, lahi tong wedding ring, lahi po ning engagement ring. Lahi po na. Okay, very good, okay. Kunya nakanindot niya boy, nakanindot napakoy pakapin na niya boy kay after sa ilang marriage, sa luon naman na yan sila sa other family oriented organizations. No, kanang mga couples for Christ, kanang exist na to nga mga other family oriented organizations. After sa marriage. After sa marriage. Sila na din ang padagan ana, dili na ato Pero in case nga dili sila dawaton, dili sila makuha sa other family-oriented organizations, mo na tong purpose na to sa marriage encounter nga gimugna na mo dinhi sa nato dinhi sa aton diocese nga mo'y mosalo. Now, para magpadayon gihapon ang ilang ongoing formations diha sa ilang kaminyoon, then magiyahan sila. Then after ana dayon boy, after sa ilang kasal, paabot na og 2 years, aya dayon sila releasean og kining certificate, no? Then, kung naa sila sa Bukidnon pa, naa pa sila na nga Paris, naabtan sila 2 years din tawagon na po ang ilang presensya. Mo na yung pinaka-last jud. Tawagon na po dahil ang ilang presensya kung depende kung kinsa nga pare, no? Pero ang gingon ni Father Ayan, mas maayo jud dana kuno kung si Bishop, no? Tawagon sila, then
i-recognize sila og balik, then ihatagan na yun sila og certificate nga mao ni ang couple nga nindawat sa Catechumenal Pathway for Married Life. Then for 2 years, mao ni murag i-evaluate sila atubangan sa mga tao. No, sa couple nga in charge nila or sa other family-oriented organization nga in charge sa ila, ay dito ihatag tong certificate nga nahuman nila ang Catechumenal Pathway for Married Life para maigo dito sa katong guide nga gikan sa Roma. Kana lang. Pero sa formations, katarang 6 months. Very good, very good. Mayo to nga ko ano. Karon ta katong mga lip listeners na ay formasyon. 3 months ba to? 3 months, di ba? Oh, pero case to case na to, boy. Case to case basis. So 3 months, mauna ang pinaka-maximum. Maximum o minimum? Minimum na siya, boy. Minimum. Kaysa katong faluhon ng to ang sugyot sa to ang kaning Santo Papa nga kwanto 6 years pong ganito yung gingon. Grabe. So ato sa kini nga mao nga diskutanan, Brad Edwin, i-present ba ni pag-usab dito sa atong DPA karong sunod semana? Dili siguro, boy, kay naa naman ang program sa DPA wala, pero naay part dito ang family life mo present. So ang atong presenter si Mr. and Mrs. Pidil Buhian. So gituyo po na ako nga siya tungod sa iyang long experience sa tawag ani niya social welfare, no, nga na-encounter niya mga problema about sa family, sa mga bata, ingon ana. So siya ang atong mupadayag, siya po nagmupanan sa mga questions. Kaya naman, na may part sa DPE na to boy nga question and answer after sa presentations. Ay, very good. Mas maayo ni, no? Naapod ko si Father Kuandia, kining ayan, nga mo presentar o gamudugang mo add-on baka sa update ning atong gisgutan karon, Brad Edwin. O ka, either ikaw, manalay mo pa ibalon. During sa DPA? Yes, siguro presence lang ni Father Ayan, no? Kung kinanglanon dyan nga motubag si Father Ayan during sa panel, pwede ma-request na to ang iyang presence. Total, naaraman po dyan sa palibot. Sige. Wala ko pangutana ba din, imong tingaling parting statement o pag-encourage sa atong mga kabatanunan nga napakya sa gugma ni adtong Valentine's Day o mga ginikanan nga nahikalimot sa ilahang obligasyon ngadto sila mga kabataan o tagsa-tagsa na to ka responsibilidad isip mga binunyagan sa ato ang simbahan. Imong parting statement na Brad Edwin. Mag-in-English lang ko, boy, Go ahead. Go ahead. Medyo kini nga akong gi-prepare nga parking statement is murag naka-address dyan siya sa youth pero sa tanan ni siya, no? So, mayong adlaw kanaton tanan in the face of towering challenges like economic hardships, mental health battles, technology overload, climate fears, and social divisions. Remember, we are not alone. God's grace sustains you as amid sa Bukidnon Highlands na to, no, sa atong yutang nga tawhan. Draw strength from our diocese vibrant faith, rooted in parishes like San Isidro Cathedral, nga permi na to mabasa during Sunday, to turn trials into triumphs through prayer, community, and hopeful actions. So, rooted in faith, ang atong generations, especially sa atong mga kabataan, kining gitawag na tong FOMO or fear of missing out, o isolations, yet the church here calls us to real connections in our ministries and rallies for justice. So economic pressures hit hard, though nag-hit hard siya sa rural in Bukidnon, but trust in divine providence as past immigrants did. Building resilience together, pagkamalungtaron, no? Maura jud. Then, ang atong hopeful path forward, combat eco-anxiety by stewarding our last lands, echoing the diocese care for indigenous people, rise above polarizations with Christ's unity,
because your voices or our voices amplified in faith can heal divisions and forge a brighter future for all. So stay strong, pray boldly, and shine as beacons of hope. So mayong buntag sa tanan. Daghang salamat na Brother Duin, kabatik mga kabalilyo. Ang ato ang Diocesan Family and Life Ministry Commissioner o Coordinator Mahigala mga kabalilyo. Maayong buntag ay ngadto ni John Mark Dumogan. Good morning, Balilyo Boy. Kumbate. Maayong buntag usab sa kong igagaw mga Librada family diyang dapitas Manila sa Malabon o diyang dapita usab sa Tangob City. Nindot kay maigsoon ang gisgutan nato karon mga kabanilyo gikan kaganina kaganina sa unang porsyon maigsoon uban ni Esther kalabot na sa kaso sa kahimtang nato sa ato mga kabataan nga nabiktima sa gugma mga kabanilyo. Gugma nga matawag nato maigsoon nga wa masabti ug sabday ning gugma. Naibaw na ta mahigala nga diha sa balang kasulatan giingon nato mga kabanilyo nga kana bang giingon ni San Pablo ngadto sa taga Corinto sa 1 Corinto 13 uno paingon sa 10 mga kabalyo nga ang gugma maigsoon matinaoron mapailubon mulahotay gayod. Kumusta man ang inyong gugma diha? Sigurado ba nga mulahotay gayod? Kana bang pag-ingon nimo I love you pero wala kay compassion? Giingon na to maigsoon nga kana bang ang tinuod nga gugma mahigala nga gisaulog nato niadtong Pitsa 14 nga gitawag nato Valentine's Day. Valentine's Day is not about romance. Ang romansa mga kabalyo mulabay ra noy. Ang Valentine's Day mahigala it is compassion o sa kamatang sa pagpasakit sa imuhang gihigugma, di ba? Pero usahay di na gustong sakit karon ang mga kabatanunan nga na-involve sa gugma. Higugma ako pero ayaw ko pasakiti. Kanunay ra kalipay, walay labot kapait. Puro sudyaka, walay labot ang kagool. Murag kita maigsuon na mupili kanunay kalipay. Pero hinumdumi nga lamas sa kinabuhi kana parte kana sa tong kinabuhi nga naagyoy mga kasakit. Mismo ang Dios nga maoy tinuod nga unang naigugma kanato nagtudlo kanato maigsoon nga mantigo usab kita mudawat sa atong kapakyasan diha sa atong pagkalukapa sa ato ang gi-expect nato nga mga tao nga gihigugma pero wa di ay nahigugma kanato igsoon ko hinumdumi nga ang Dios unang nahigugma wa mo biya kanato mga kabanil. Importante gyud kayo maigsoon mga kabalyo nga kamao kita mantigo kita nga mahigugma nga mopasakit ngadto sa atong gihigugma kay miingon usab mga kaisunan ang balang kasulatan nag-ingon nga bakakon ang tao nga nahigugma sa Dios apan wala mahigugma siyang isiga tao nga replika og dagway sa Dios. Giingon kaganina maigsoon kanato sa 1 Corinto kapitulo 13. Nag-ingon maigsoon nga bisag ipanghatag ko pa ang tanang mga butang o ihatag ko ang akong kaugalingon kung wala ko'y gugma wala kini kapuslan. Bisan pa og ipanghatag ang imong lawas inday nga tunidodong nga gituan nimo nga gigugma nadaot ang imong pagka-virginity o sa imong pagkababae imong gihatag pero kung wa kay gugma wa kini kapuslan. Pero hinumdumi dili ka magmatagbaon nga ikaw naghatag sa tunod nga gugma sa imong isig kaingon kung wa pod nahigugma sa tinud-anay ang imong gihigugma
kay ginaingon nga amor kon amor si paga. Ang gugma matagbaw lamang kon kini katugdang o matugbangan sa tinuod nga gugma. Sa atong pamalagdong nga karong buntaga, kinutlo sa sulat sa libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 11, versikulo 9, paingon sa 10. Mga batanon, pahimosli ang inyong pagkabatanon. Paglipay, samtang batanon pa kamo. Buhatan gusto ninyo, o hinaot, nga maangko ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan nga hukman kamo sa Dios sa inyong paggabuhaton. Ay tugot ang bisag unsa nga makapaguol o makasamad sa inyong balatian. Kay dili kamo magpabiling batanon sa dugayng panahon. Sa ngalan sa atong obispo sa Resusop Malaybalay, Bishop Noel Tuto Pedregosa Didi, sa ngalan sa atong Station Director, Banilio Father Jonathan Junior Chanaro, inabagan ni Father Barix Monteso, sa ngalan sa RSB Lifecar Marketing Incorporated, nga nag-produce sa galino na kayong produkto ang Who Wonder Herbal Well, na makatabang kinis pagpawa sa panuhot butod sa tiyan panakit simong hawak balatang. Sa ngalan sa ito ang gikatugbang karon sa Pikas Lawak, si Bandilio E.I. Johnson sa transmitter, Bandilio Raul Morales, ang atong chief technician. Kini ang inyong higala sa lugar sa kanginan, Bandilio Boy Dimets sa pamayon. Ang nasod nga itong ginadamgo, matuman lamang human mausab ang atong pagkatao. Timan mga kabandilyo, gasas pagto, atong ibandilyo, mayong buntag, bukid noon.